Muli mong ibuhos pagpapalang siksik, liglig sa iyong mga anak na iyong tinawag at pinili. Bawat sulok ng daigdig ay ibang-ibang ating. Bawat tinig ng kanilang awit ay para sa'yo lamang. Minsan ang kulay dihaw, luntian pagdating ng araw. Di mo minsan matungkol kung ano ang gagawin mo. Namamangha na alin sa iyong salin. Muli mong buksan ang pinto nitong kalangitan at hayaan mo na ibig ay sa aming marinig. Muli mong ibuhos pagpapalang siksik, liglig sa iyong mga anak na iyong tinawag at pinili. Namamangha na alin sa iyong salin. Muli mong buksan ang pinto nitong kalangitan at hayaan mo na ibig sa aming marinig. Muli mong ibuhos pagpapalang siksik, liglig sa iyong mga anak na iyong tinawag at pinili. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Mapagpalang umaga sa ating lahat, ng mapagpalang hapon, ng mapagpalang araw sa ating mga kapatid na bumubuo ng Family in Christ. Sa pong pagbati mula sa ating mahal na Panginoon, welcome ko po ang bawat isa sa ating gawain. And of course, ating po mga kapastoran, sa mga magigiting na lingkod ng Diyos, sa bawat leaders, workers, and members ng bawat iglesia po. Bawat churches na mga nanonood, mga kabataan, sa mga kabataan, sanaya at mga children, welcome po kayong lahat. Ako nga po pala si Pastor Wilson Esparcia ng Tabernacle Christian Fellowship at nais ko lamang pong magbahagi ng isang verse kung saan
isa po na verse na talagang hindi ko po may aalis sa aking buhay. Yung po ay ang aklat ni Santiago, Kapitulo 1, talata 2. James 1:12 po, sabi doon, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat siya'y tatanggap ng putong nagmumula sa kalangitan. So kung papansinin po natin, Santiago po, no, ay ini-encourage na ang lahat ng mga manggagawa, ang lahat ng lingkod ng Diyos, na tayo ay magpakatatag, no? Lalong-lalo na sa ating huling kapanahunan na kung saan maraming mga mandaraya, maraming mga taktika o technique na ginagawa ni Satanas para lang malayo ang ating pananampalataya. Ang magitan ng pagsubok, circumstances, or any trials na binibigay sa atin ng kaaway, dapat tayong magpakatatag, no? Manatili tayong tapat sa kabila ng pagsubok. Sapagkat etong pagsubok na ito, mga kapatid, ang ginagamit ng Lord na tools to shape us, no? Or to mold us much better dun sa dati nating pagkatao. Kaya mga kapatid, no, I challenge everyone na every trials na kinakaharap nyo, manatili po tayong matatag, no? At manatili tayong masaya o magalak. Sabi nga, magalak tayo sa kung tayo daranas ng mga pagsubok, no? So ganun din po mga kapatid, no? Magalak tayo kung tayo dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ito yung chance, no? Ang pagsubok po yung chance para makita natin ang pangyarihan ng Diyos. Yung pagsubok o yung trials na nararanasan natin ay ito yung sign na mararanasan natin yung pagsama ng Diyos. Amen? So, through circumstances, through battle, no, manatili po tayong tapat. Sapagkat ang Diyos ay mananatili. Amen? Nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Sabi niya, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwan. Kaya mga kapatid, yun lamang po, no, challenge ko sa bawat isa na manatilihin natin ang ating pananampalataya, no, na tapat, no, hindi po natitibag. Lamang po, God bless po sa bawat isa. Maraming po ako sa ating panalangin. Lord, salamat Panginoon sa gawain ito, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, sinasamahan at sinembet, Lord. Nawa, Panginoon, sa aming maririnig, Panginoon, na yung salita ay patuloy na ikaw ang mangusap sa amin. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod, mag-aaral ng salita, Panginoon, Lord God, at present worship namin, Panginoon, Lord God. Lord, mangusap ka na, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Hindi namin pinagkakatiwala ang gawain ng family in Christ, Panginoon. Thank you so much. In the name we pray. Amen. And now, brother and sister, let's welcome and let's worship our Lord. There's freedom. Where the Spirit of the Lord, there's freedom. Lord, I've come to my end. Out of shadow, see your hand. I believe what you said. You're not done with me. I know you always make a way. I know you've always stayed the same. And I believe what you said, that you're not done with me. Though my hands may fail, though my heart may stray, your promises remain. So come to you, 'cause Lord, my cup is empty. Lord, my cup is empty. Fill me with your Spirit to overflow, to overflow. Lord, my cup is empty. Lord, my cup is empty. Fill me with your Spirit.
move until you move. I don't wanna speak until you do. I rid myself of all of you, 'cause you're not done with me. Though my hands may fail, through my heart may stray, promises remain. I can't take up, Lord, my cup is empty. Lord, my cup is empty. Fill me with your spirit to overflow, to overflow. Lord, my cup is empty. Oh, Lord, my cup is empty. Fill me with your spirit to overflow, to Oh, you're good, you're good, you're good, you're good, and you will always be. You're good, and you will always be. You're here with me. I trust your heart, 'cause I believe you're good, you're good, you're good. Come on, say, woo, you're good, you're good, you're good, and you will always be. You're good, and you will always be. You're good, you're here. I trust your heart, 'cause I believe you're good, you're good, you're good. Oh, you're good, you're good, you're good to me. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Oh, where the Spirit of the Lord, oh, there is freedom. Oh, come on. Well, where the Spirit of the Lord, oh, there is healing. Where the Spirit of the Lord, oh, there's restoration. Where the Spirit of the Lord, oh, there's forgiveness. Oh, where the Spirit of the Lord, there is joy, there is joy. Where the Spirit of the Lord is, there is love. Oh, there is love. Where the Spirit of the Lord, His grace. Oh, His grace. Oh, where the Spirit of the Lord, there is freedom. Welcome to Family in Christ Ministry. I'm Brother Vic from Philippines. So I'm from Bulacan. Okay? And I'm thankful kay Pastor Jami for inviting me here. I'm always excited to share the gospel to everyone. Okay? So let's start. Our text for today is in Isaiah chapter 49 verse 8. It says, "This is what the Lord says.
At just the right time, I will respond you. On the day of salvation, I will help you. I will protect you and give you to the faithful as my covenant with them. Through you, I will reestablish the land of Israel and assign it to its own people again. So, binigyan ko po ng title to na God's Restoration. So, ito po yung time na nangako ang ating Panginoon sa Israel na i-restore sila. Okay? So, what is the greatest breakings in your life? Ano po ba yung ating pinaka when you say greatest breakings, yung pinaka mapait, no, na pagsubok o problema na dumating sa ating buhay. Bakit ko po ito naitanong? Dahil when I know na lahat tayo ay dinaanan po natin ito, or kasalukuyan po tayong dumadaan sa breakings ng ating buhay. Ayun, may pangako po si Lord sa atin. Sabi niya nga po rito, at just the right time, I will respond to you. So, our pointers number 1 is, I will respond to you. Sa tamang panahon, ay sasagutin ng Panginoon yung ating mga panalangin. Sinasabi nga po sa Ecclesiastes chapter 3, no? There was a time for everything. So, alam na po ng Panginoon kung kailan po niya sasagutin yung ating mga panalangin. Alam na po ng Panginoon yung tamang timing. So, di ba sabi nga natin, our God is God of order. So, alam niya po kung kailan natin kailangan yung ating mga kahilingan o yung ating mga inilalapit sa Kanya. Asahan po natin dahil He is our spiritual Father. Even yung Father natin dito sa mundo, pag may hinihiling po tayo, kung kayang ibigay ng Father natin, ng tatay natin, ibibigay niya. Hindi po ba? Nagagalak siyang magbigay. Lalo na kung sinusunod po natin siya. So, ganun din po yung si Father God. Lahat po ng ating needs ay ibibigay niya. Sa tamang panahon, kailangan natin. Ako sa buhay ko po, minsan mas nananaig yung gusto ko na hilingin, no? Hindi yung needs ko. Yung gusto, no, yung wants, diba? Iba yung needs. Yung needs, ito pangangailangan natin. Ay yung wants, yung gusto natin. Parang naano ko na lagi na pag yung wants ko, parang delay, no? Parang may delay. So yun pala, piniprepare lang ni Lord yung sarili natin o yung mga tao sa paligid natin, no? Bago niya sagutin yung ating mga panalangin. Pero naniniwala po ako na kung ang hihilingin natin ay yung needs natin, pagkakaloob po ito ng Panginoon. Tulad po ng kanyang pangako sa bansang Israel, no? Sabi niya, at just the right time, I will respond to you. Okay? So, kung meron man pa tayo mga kahilingan ngayon, asahan po natin at magtiwala po tayo na kung ito ay pangangailangan natin, ibibigay po ito ng ating Panginoon sa tamang panahon. Sabi niyo po, here, yung pointers number 2, I will help you. No? Sabi niya rito, on the day of salvation, I will help you. Sa oras ng pagliligtas, tutulungan kita.
oras ng kaligtasan, tutulungan kita. Ang dami pong nangyari itong panahon ng pandemic sa atin. Ang daming patotoo na nagka-COVID, na nag-50-50 na, pero nakasurvive sila. No? Sa amin, sa church namin, I'm from Victory Christian Fellowship, ang dami pong answered prayer. Ang daming mga himala na ginawa ang Panginoon, even sa family ko. Magto 2 years na po yung pandemic. I can say na walang naapektuhan sa family ko. In my family, I'm very thankful na walang nilagnat, no? Sinipon, yung mother ko lang, pero ano lang yun, pagod lang yun dahil may edad na po yung mother ko. Pinag-pray ko po yun, and God answered my prayer. Kasi ayaw niya po nag-aalala yung kanyang mga anak. So, I will help you. Sabi nga rito sa Joshua chapter 1 verse 9, sabi po rito, have I not commanded you, be strong and courageous, do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Napakaganda pong life verse nito, no? Ito po isa sa aking mga life verse, no? Na kahit saan ako tumungo, saan ako makarating, ano man yung mangyari sa buhay ko, titiwala ako na nandiyan yung Panginoon. At tutulungan niya ako sa oras na kailangan ko siya. There are times na minsan parang wala siya. Parang hindi ko siya maramdaman. Yung pala, minsan pala, sabi ko, parang wala ang Holy Spirit. No? Pero nandyan lang pala lagi siya. Para din siyang talagang isa siyang mabuting ama, no? Na minsan nakala ko wala, pero nag-aalala pala siya. I will help you, no? Sa oras na pangailangan, nandyan po yung ating Ama sa Langit. Si Tatay, isang tawag ko lang kung may problema ako, Tay. Dahil alam ko, naranasan niya na to yung problema naranasan ko. So, I will call my father or my mother. Sila po yung nagbibigay kagaanan sa mga iniisip ko na pag-aalala ko. Even our God, the Father, siyempre mas mighty siya, no? Siya ay mas makapangyarihan, and in times na kailangan natin ng tulong, nandiyan siya. Sabi niya nga po, di ba? Even I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because I know you are with me, Lord. Di ba? So magtiwala po tayo sa Panginoon. In times of yung fear natin, nandyan lang po siya. Para tulungan tayo. Okay, and pointers number 3 is, I will keep you. Ito, I will protect you. Yung keep or protect you. Psalm 121 verse 7 and 8. Sabi po dito, the Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. Medyo malalim lang po yung sa New King James
version. Basahin po natin sa mas mababaw na ano. Sabi po rito, sa NLT, yan, New Living Translation po tayo. Sabi dito, the Lord keeps you from all harm and watch over you, over your life. The Lord keep watch over you as you come and go, both now and forever. So nandyan lang po yung ating Panginoon at minamasdan lang po tayo. Sabi nito, He watch, no? He watch us sa lahat ng ating ginagawa. So, nung maliliit po tayo, ganun din po yung ating mga magulang. Habang naglalaro tayo, tinitingnan po nila tayo. Dahil maliliko tayo ng mga bata tayo. Ayaw nila na masaktan tayo. Ayaw nila na madapa tayo. Ayaw nila na mauntog tayo or masugatan tayo. So, ganun din po si God. Sabi niya, I will keep you. I will protect you. Napakasarap lang po dahil yung ating Diyos na pinapanampalatayanan ay alam nating buhay at subok na po natin siya. Sa buhay natin, alam natin na nandyan lang siya lagi to protect us. Sabi nga rin po sa Psalm 118 verse 8, it is better to take refuge in the Lord than to trust man. No? Mas mabuting sa Diyos tayo magtiwala kaysa sa tao. Minsan po sa ating buhay, kahit po kamag-anak o kapatid natin, di po ba? Parang ang hirap magtiwala lalo sa negosyo because it involves money. Marami pong nangyayari, marami pong istorya na magkakapatid at sa negosyo or sa mana kakagalit-galit. Meron po akong kakilala na isang pamilya, yung pong kanyang mga kapatid ay nasa Amerika at yung ibang kapatid ay nasa Pilipinas. So, nagtitiwala po yung mga nasa malayong lugar sa nasa Amerika. Nagtiwala siya na all is getting well, yung negosyo, yung property is okay lang, nandyan lang siya, pero iba po yung ginawa nung nagmamanage ng business or ng property. Talagang pagdating niya rito, wala na. Lahat, yung kumbaga, kapatid mo na siya, magtitiwala ka, even your relatives, no? Minsan talagang, kung sino yung kadugo natin, yun yung pinagkakatiwalaan natin, no? Masigit na pinagkakatiwalaan natin. Pero sometimes, because of greediness or envy, may nangyayari pong hindi maganda. Mas minsan nga po, sabi ng ibang tao, mas maganda pang magtiwala sa ibang tao kaysa kamag-anak mo, kapatid mo, pagtungkol sa pera. So, dito sa ating binasa, sabi nga rito, no, si Lord yung magpo-protect sa atin. He will keep us, no, from harm. Ang nais lang po ng Lord ay magtiwala tayo sa Kanya. I-surrender natin lahat sa Kanya. So ba? Kung may pag-aalaala tayo, kung meron tayong mga anxiety or depression, ibigay natin lahat sa Kanya. I-surrender natin lahat sa Kanya, no? Dahil siya yung creator natin eh. Alam niyo po ba yon? Siya yung nag-create sa atin.
Itong body natin ay sa Kanya, our spirit, our soul. Siya yung nagbigay. So, He knows everything about us. Alam niya yung kahinaan natin, alam niya yung kalakasan natin. God knows everything about us. Minsan lang po, akala natin pag tayo ay nagkakasala or nandyan yung mga panahon na hindi natin makontrol yung ating sarili, nagkakaroon tayo ng galit, ng init ng ulo sa ating kapwa. Minsan kasi they abuse us, no? Minsan they compare us. Bakit si ganon, ba't ikaw hindi? Di po ba? And sometimes they hurt us. Kaya as response, dahil nandito pa tayo sa mundo bilang tao, kakaroon tayo ng galit or tampo or may nasasabi tayo hindi maganda. So mga oras na yon, minsan nakala natin nagtatampo rin si Lord sa atin or lumalayo si Lord sa atin or kinokondemn tayo or we are condemning ourselves na tayo yung lumalayo sa Kanya dahil nalaman natin tayo nagkasala. Pero hindi po ganun ang Panginoon. Tandaan po natin na tapat ang nangako sa atin. Diba? Sabi nga may kantang dakilang katapatan, great is thy faithfulness. So siya lang po yun. Siya lang po yung kaisa-isang nangako ng ganun. At patuloy na tumutupad sa kanyang pangako. Kahit anong sama ng tao, anong sama natin, still, nandun siya. Sabi niya nga sa kanyang salita, pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabuti. Minsan, titingnan natin, ba't yung mga gumagawa pa ng masama, yung pa yung nakakaramdam ng marangyang buhay, nakakaranas ng marangyang buhay. Sino pa yung mga drug lord, mga corrupt, di ba? Yung mali yung negosyo, illegal. Parang tingin natin sila pa yung binibless ni Lord. No? Minsan di natin talaga kayang abutin yung isip ng ating Panginoon. Sabi niya nga, no? My thoughts is higher than your thoughts, and my ways is higher than your ways. So, minsan na itatanong ko rin po sa sarili ko, bakit sila Lord ganun? Di ba? Na nararanasan nila yung makapasyal-pasyal sa iba't ibang bansa, makakain na, makapag-stay sa mga 5-star hotel. Pero ganun po yung negosyo nila. Alam mo, sagot sa akin ni Lord, ginagamit ko rin kasi sila Vic eh. May purpose din ako sa buhay nila. Diba? Yung kanilang yaman, nagagamit din to bless my children. No? May foundation. Sabi ko, grabe, sabi ko. Even, kaya sabi sa Bible, talagang even the unrighteous, no? Gagamitin ni Lord to bless the righteous. Pang yung righteous yung makinabang. At kaya ano man yung nararanasan natin sa buhay, stay lang tayo kay Lord. Panghawakan natin yung kanyang mga pangako. Diba? Sabi nga rito sa pointers natin, sabi niya, I will respond you panahon, sa tamang panahon at just the right time. Sasagutin ko mga panalangin mo. And number 2 is, I will help you. Tutulungan kita sa panahon na kailangan mo ng tulong.
And number 3 is, I will keep you or protect you. I will keep you from all harm. Ingatan kita. Dahil gagamitin pa kita. Dahil may purpose pa ako sa buhay mo. And last is number 4, I will establish you. Sabi niya po rito, through you I will reestablish the land of Israel and assign it to its own people again. Gagamitin po tayo ng Panginoon. I-establish niya po yung ating buhay. Yung lahat ng ating pinagdaanan, na pagsubok, na problema, igagamitin niya para patatagin po tayo. Sabi niya nga po sa 1 Peter chapter 5 verse 10, NLT version, in His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, sabi po rito, after you have suffered a little while, He will restore you, support and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. Establish, no? Firm foundation. Napakalinaw po na sinabi rito na yung ating suffering is pansamantala lamang, sandaling panahon lang. Wala pong bagyo na nag-stay ng isang taon, no? Or even isang buwan sa isang lugar. Wala din pong pandemya na tumagal. Dahil ngayon po ay nawawala na po yung pandemic, yung virus. Parang balik na nga po sa normal dito sa Pilipinas. Puno na ang mall, balik ang traffic. No? Wala na kami, pwede nang walang face shield. So, I will establish you, sabi ng Panginoon. Dun sa pointers 1, 2, 3, yun yung time na kailangan natin siya dahil tumaranas tayo ng pagsubok. We pray, we ask for help, we ask for protection. At yung pong tatlo na yon, pag nalampasan po natin yon, tatatag na po yung ating faith kay God. He will establish yung ating faith. Sabi niya nga, He will place you on a firm foundation, isang matatag pundasyon. Yes, brothers and sisters, no? Kung dumaranas man tayo ng mga problema at pagsubok ngayon, suffering, trials, breakings, sandali lang po yan. And after breakings is breakthrough. Pag nalampasan po natin yan, may nakahandang reward ng ating Panginoon. Dahil sabi niya nga po, di ba? Sabi niya rito sa 1 Peter chapter 5. In His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. Sa kanyang kabutihan, tinawag tayo upang makashare tayo dun sa eternal glory na inihahanda ng ating Panginoon. Yan po yung nais ng ating Panginoon. To restore us, no? Like our title, God's Restoration. Yes, dadaan tayo sa mga breaking, sa mga pagsubok sa ating buhay. But God is always there. He is always there. Walang pagsubok na nagstay ng napakatagal sa atin. Lumapit lang po tayo sa Kanya. Ngayon po kilala na natin siya. Nandiyan lang po siya lagi sa ating tabi.
nais po niya, tumawag tayo at sasagot siya sa tamang panahon, tamang oras na kailangan natin siya. And He will establish us. Patatatagin niya tayo. Patatatagin niya yung ating pananampalataya. Every time na may trials, breakings na darating, tatawanan na lang po natin, Lord, excited ako. May breakings na naman ako. May breakthrough na naman na parating. Lord, sinusubok mo na naman ako. This is a test of faith. Sa iyo ako kakapit. Dahil ikaw yung aking Diyos. Ikaw yung aking Ama. Nangako ka sa akin. Hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako pababayaan. Lang mga kapatid, panghawakan po natin yung mga pangako ng ating Panginoon. Okay? Let's pray. Father God in heaven, maraming salamat po sa oras na to, sa iyong salita. Thank you, Lord. You're always there to respond to our prayers, to protect us, to keep us from all harm, and to establish us. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos namin. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Dahil hawak mo yung buhay namin eh. Kaya, we surrender all to you, God. Surrender all our problems, all our anxiety, all our depression, everything na nangyayaring hindi maganda sa aming buhay, Panginoon. Nagkakatiwala po natin sa iyo, Panginoon. And we surrender all, even our life, O God. Use us. Use me, O God, to honor you, to bring glory to your name. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat na nakikinig, Lord God. Kung may mga prayers sila, Panginoon, nilalapit po namin ito. If there are prayer requests, they need healing, restoration, financial breakthrough, O God, igawad niyo po ito. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. We trust, O God. We trust in you. That you will answer all our prayers. That you will give us all our needs, O God. Thank you, Lord. Pagpalain niyo po mga taong nanonood, nakikinig, Panginoon, sa oras na to. Ingatan sila, proteksyonan sila, sampunan kayo ng mga pamilya at sambahayan. We bring back all the glory and honor in Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you, and God bless everyone. Oh, you're good, you're good, you're good, you're good, and you will always be. You're good, and you alone will always be. You're here with me, I trust your heart, 'cause I believe.
Spirit of the Lord, there is freedom. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Oh, where the Spirit of the Lord, oh, there is freedom. Oh, come on. Well, where the Spirit of the Lord, oh, there is healing. Where the Spirit of the Lord, oh, there's restoration. Where the Spirit of the Lord, oh, there's forgiveness. Oh, where the Spirit of the Lord, there is joy. There is joy. Where the Spirit of the Lord is, there is love. Oh, there is love. Hi everyone! Kamusta po kayo? I hope you're safe and sound in your own homes. My name is Christy and I would like to encourage you with a verse from Deuteronomy 31 verse 6. It says, "Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you." It is such a wonderful verse to remind ourselves. Now may I ask, what was the most frightening thing you ever have to do in your life? Meron po ba? Of course, we all went through that stage. So during the time of Moses, God asked Moses to deliver his people from the hands of Pharaoh. These are the Israelites. And he led these people to the wilderness for 40 years. And fast forward, he announced to these Israelites that he'll not be able to continue to lead them anymore. Of course, this brought turmoil to the Israelites. They were afraid, they were in question. And of course, they trusted Moses so much. He was like the voice of God to them. And they don't even know who the people are living in the promised land. Of course, kahit sino naman, di ba, matatakot na hindi mo kilala kung sino yung imimit mo. Nakakatakot. But then, Moses reassured them. Also in verses 6, 7, and 8, he reassured them that they should not be afraid. They should be of courage. They should be strong. Because the Lord, our God, will be with them. He will never leave them or forsake them. He will never let them be harmed. Because it is the promised land, kaya nga dineliver sila from slavery into the promised land. Because that's what God wants for them. So many times in our lives, we were afraid to fail. We are afraid of our future, of what will happen next. We are afraid to lose control. We are afraid to lose direction. But then God is reminding us today that we should not be afraid. We should be of courage. We should be strong to face anything that comes our way. Because He is with us. He will never leave us. He will never forsake us. We need not to panic, to be afraid, because He is God. He is almighty. He is powerful. He is God Himself. So He can control anything that will come our way. He controls our future. So why should we be afraid? Why should we think so much, diba? And we also need to trust Him because He loves us and He will never let anything that will harm us. Yes, it's scary. It's scary out there. You do not know what will come at you. Naglalakad ka lang and then biglang, may snatcher, may hold-upper, may killer, may murderer, etc. And it's scary kasi with the virus still lurking around us, hindi mo alam kung safe ka ba talaga or hindi. But then, may we remind ourselves of this verse na God is with us always. So, I hope you were encouraged with this verse. I hope that
you will remind yourself every day when you are afraid or even in doubt of yourself. You remind yourself that God is with you, that you only need to be strong. You only need to encourage yourself that you can do it, that you need not to worry, because He is in control and He will never leave you, He will never fail you, He will never forsake you. Hello kids! I am here again, Juliana, and welcome back to Kids Corner. Kids, do you know that it is good even we are young and we already know how to love God and others? Yes, because God is love. Do you know what love is? Let me share to you what does the Bible say about love. In 1 Corinthians 13 verse 4 to 7, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Let us pray. Lord, teach us how to love you more and how to love others. Help us, Lord, in your faith as we grow day by day. Teach us your word and guide us in our ways. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Goodbye, kids. See you next time. God bless. Bawat sulok ng daigdig may iba-ibang halik. Bawat himig ng kanilang awit ay para sa'yo lang. Minsan ang kulay buhaw, luntian pagdating ng araw. Di mo minsan matukoy ano ang gagawin mo. Nung naaaliw sa iyong salib, muli mong buksan ang pinto nitong kalangitan at hayaan mo na ang ibig ay sa amin marinig. Muli mong ibuhos pagpapalang siksik liglig sa iyong mga anak na iyong tinawag at pinili. Bawat sulok ng daigdig may iba-ibang halik. Bawat tinig ng kanilang awit ay para sa'yo lamang. Minsan ang kulay buhaw, luntian pagdating ng araw.
ng mamangha na alin sa iyong salin. Muli mong buksan ang pinto nitong kalangitan at hayaan mo na ibig ay sa aming marinig. Muli mong ibuhos pagpapalang sisilig sa iyong mga anak na iyong tinawagang pinilig na mamangha na alin sa iyong salin. Muli mong buksan ang pinto nitong kalangitan at hayaan mo na ibig sa aming marinig. Muli mong ibuhos pagpapalang siksik-liglig sa iyong mga anak na iyong tinawagan pinilig. Amen. Sa Diyos po ang papuri.